Hindi lahat ng marunong sa baka ay pwedeng maging livestock crew sa Australia. Pero ang totoo, maraming Filipino ang may natural na talento para dito. Ang kulang lang ay tamang kaalaman kung ano ang trabaho at kung ano ang hinahanap ng employer. Ako po si Kabakang Arnel Corpus, babati sa inyo ng isang magandang araw at nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na ito. At welcome po sa Baka Alaman Special Episode 4. Ngayong araw mga kabaka ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang trabaho sa Australian feedlots, ang livestock crew. Para maintindihan ang role na ito, kailangan natin munang makita ang laki ng operasyon sa Australia. May mga feedlot na may 3,000 head, merong 10,000 head, at meron namang umaabot ng hanggang 60,000 head of cattle. Ganito kalaki ang industriya. At ganito rin kalaki ang responsibilidad ng livestock crew. Sa ganitong scale, hindi pwedeng bara-bara. Kailangan ang science, routine, at disiplina sa araw-araw. Unahin natin ang pen riding o pen checking. Dito, may malaking advantage ang mayroong horse riding skills. Dito natin tinitingnan ang daily health ng libu-libong baka. Kung kumakain sila, umiinom, may lameness, may stress, o kaya mayroong respiratory signs. Sa operations na ganito kalalaki, ang pen rider ang una nakakakita ng problema. At kapag mas maaga ang detection, mas mataas ang chance na gumaling ang hayop. Sunod, ang Animal Health Hospital Crew. Dito ginagawa ang treatments at grafting. Sa feedlot, dapat mahinahon, consistent at sigurado ang bawat kilos. Kapag kalmado ang tao, kalmado ang baka. At kapag kalmado ang baka, mas ligtas at mas mabilis ang trabaho. Sa induction naman, pumapasok ang libu-libong bagong baka. Ina-assess sila, tinitimbang, ginagamot, vaccinations, at inaayos ang records. Ang induction ang nagtatakda ng foundation ng cattle health para sa susunod na 100 hanggang 300 days ng cattle fattening. Kaya critical ang accuracy at tamang workflow. Kasama rin sa trabaho ang cattle movement sa yards, drafting, processing, load out at pen maintenance. At dito, pumapasok ang kahalagahan ng tamang cattle handling, calm, consistent, and low stress. Marami sa mga prinsipyo tulad ng pressure and release, flight zone awareness, and controlled movement ay malinaw na nakasulat sa The Philippine Cattle Feeding Handbook. Ang mga prinsipyong ito ay parihong ginagamit sa feedlot sa Australia dahil ang layunin ay iisa lang, ligtas na tao, tahimik na hayop, at maayos na operasyon. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang qualifications. Kung ikaw ay may livestock experience, malaking advantage ito. Pero kung ikaw ay veterinarian, animal science graduate, o may formal na training sa animal health, mas lalo kang mag-stand out. Advantage din ang may 5 years na work experience. Kahit konti lang dito ang cattle related. Pero malaking advantage ito kapag naiintindihan mo ang cattle physiology, stress behavior, nutrition basics, at disease recognition. Sa industriya na may libu-libong baka sa bawat site, mahalaga ang tao na mabilis makaintindi ng scientific protocol. Bukod dito, employers look for strong observation skills, calm temperament, teamwork, at disiplina. Sa feedlot, ang consistency ang tunay na sukatan ng professionalism. Parihong proseso kahapon, ngayon at bukas. Walang shortcut. Sa karanasan ko, ang pinaka-successful na Filipinong livestock workers ay yung marunong magbasa ng kilos ng baka,
marunong sumunod ng routine, at marunong maging mahinahon. Hindi lakas ang panalo sa feedlot, kundi disiplina, respeto at tamang approach. Ang livestock work ay hindi glamorous, pero ito ang puso ng feedlot. Maliit man ang 3,000 head o sobrang laki ng 60,000 head. At dito lumalabas ang lakas ng Filipino. Sipag, tiyaga, obserbasyon at malasakit. Sa susunod na episode ay pag-usapan natin ang feeding at milling operations. Ang science ng feeding sequence, ang kahalagahan ng accuracy, at kung paano makaapekto ang maliit na pagkamali sa performance ng libu-libong baka. Ako po, si Kabakang Arnel Corpus, at ito ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan, para sa inyong kabuhayan. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Agricultural resilience, cultivating hope.